It's me, Eric, at sa video na to pag-usapan natin Mancera Instant Crush. Kamusta mga brad? Nakasubscribe ka na ba? Nag-upload kami ng mga videos, honest reviews, girl rates, perfumes, at kalya surveys tungkol sa magkakaibang pabango. Kung gusto mo yung ganong klaseng content, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bago naming uploads. Parang kakulay na ng buhok. Ang note breakdown nito ay top notes, bergamot, saffron, ginger, heart notes, jasmine, amber, rose, at yung base notes niya, sandalwood, vanilla, and musk. Initial spray pa lang, mixture na ng citrus sa ng spices na inviting. May sweetness. Pag instant crush, hindi nawawala yung sweetness. Kakambal niya yun. Ang inviting, head turner, lingunin. Ganun yung dating niya. Siguro kaya instant crush eh. Nagtatawag ka agad ng atensyon sa umpisa pa lang. Pag nag-transition papuntang mid, lumalabas yung florals. Nagiging elegante, mas nagiging social. Nung napansin ko dito, habang tumatagal na suot mo, mas nagiging social, tapos nagkakaroon ng depth. Pagdating sa dry down, lumalabas yung woods, lumalabas yung vanilla, tsaka yung musk. So, nagiging smoother, mas nagiging cozy, nagiging creamy. Tapos, natuwa ako dun sa sweetness. Kung hindi man na-maintain, baka nadagdagan pa. Nakakadagdag yun dun sa pagiging head turner niya, tsaka sa pagiging social niya for me eh. Longevity, sobrang tagal. 10 to 10 hours. Projection, sobrang lakas. Monster level, malakas yun. Ini-introduce niya yung sarili niya. Ganun siya. Sillage, scent trail, maganda. Nag-iiwan siya ng magandang amoy. Sinasabi ko kanina na head turner na lingunin, yun. When and where to use, sobrang versatile niya eh. Sana. Ang downside niya kasi, mainit. Hindi siya bagay sa mainit. Eh since nasa Pilipinas tayo, may limitation siya. Hindi siya bagay sa mainit, hindi siya bagay sa umaga. Pero, aside sana doon, pwede ko siyang gamitin formal. Natanggal. Dinedegant eh. Pwede ko siyang gamitin formal o kahit na casual. Pwede ko siyang gamitin papunta sa mall. Pwede ko siyang gamitin pang office or pang party. Or kahit nga siguro attend ako ng kasal. Pwede din. Ang i-consider ko lang talaga yung weather tsaka yung venue. Kung open space ba yan, kung maaraw o kung gabi, kung umaga. Sa office, pwede ko siyang gamitin. Nagamit ko na siya ilang beses na sa office at nakakuha na ako ng magandang feedback galing sa mga tao around. Consider nyo lang yung number of sprays. Kasi nga, monster siya eh. So, ito yung type ng pabango na kapag sumobra yung spray mo, pangit yung may feedback. Glowing siya, tapos nakaka-suffocate. Pag ginamit mo sa office, siguro 2 sprays lang is enough. Pag ginamit mo sa party na may malaking venue, sige, go ahead, mag-overspray ka. Center of attraction ka. Na-imagine ko, naglalakad ka dun. Tapos yung mga taong nakakalangap ng amoy mo, mapapatingin dun sa direction mo. Attention grabbing siya both for women tsaka sa lalaki. Matamis siya eh. So, automatic yung babae mapapalingon eh. Pero meron ding something sa kanya na ako bilang lalaki, alam ko na mapapalingon din ako pag naamoy ko to. Tsaka, may something talaga dun sa scent profile niya na tatawagin talaga ikaw. Yung mapapalingon ka talaga. Mancera, kita ba? 120 ml. Ang price ng Instant Crush ngayon, more or less, 6,000 pesos. 120 ml, ganung presyo, Mancera. Pag sinabi mo Mancera, quality yung juice. Ano ba yung ibang mga sigat na Mancera? Cedrat Boys eh. Red Tobacco, Tonka Cola. Ang dami, may French Riviera pa, Oud Lemon Mint. So, wala talagang question sa quality ng juice kapag Mancera.
Isa pang gusto kong i-mention pala tungkol dito. May rumors before na yung screw type daw, dati kasi may ano to ang cover neto or ang cup neto ay screw ng mga Mancera. Ngayon, lahat ng bote ko puro magnetic. May rumor before na mas maganda ang performance ng screw type. Pero na-debunk na yun. Tsaka ako na-prove ko ilang Mancera na yung ilang Sedrat Boys na yung nagkaroon ako. Pinakauna ko screw type. Wala namang pagkakaiba. Pareho lang. Sa Instant Crush, hindi pa yata ako nagkakaroon ng screw type sa Instant Crush. Pero hindi ako naniniwala dun Same lang yung juice. Rumor lang yun. Age suitability, tingin ko 20s pataas. Kasi kahit sinabi ko na matamis siya, meron kasing touch of elegance may touch of sophistication, tsaka may touch of maturity. Pero tingin ko pwede rin itong gamitin kahit ng teenagers or yung mga less than 20. Para sa akin talaga versatile niya pagdating sa edad. Lalo na kung matamis, pwede talaga sa teenager. Tapos sabi ko nga, generally likable yung scent profile niya ng mga babae. So kahit anong age, siguro pwedeng gamitin. Tsaka marketed to for men and women. Pag Mancera, ganun no? Minamarket nila for men and women. May mga nagsasabi na leaning towards feminine siya. Okay. Pero ako, as a guy, ginagamit ko naman siya. So, hindi ko naman nafe-feel na leaning towards feminine. May mga pagkakataon na nagle-layer ako. Nile-layer ko to sa Sedrat Boys Nag-work. Nandun yun sa isang video ko. Kung type mo yung mga sweet and spicy, yung may pagka-social, yung cozy, pwede to. Okay. Alternative nga pala to for Baccarat Rouge 540. Tsaka Thomas Cosmala, yung TK4, meron siyang EDP, meron siyang elixir. Para sa akin, mas malapit yung EDP. Yun yung mga mas nakakaangat siguro na perfumes compared to this. Personal opinion. Pero hindi ko sinasabing inferior to Merong, kasi mas mahal yun yung mga yun. So, yun. Kung gusto mo yung mga ganong amoy, okay to. Kung nagustuhan nyo yung video, pa-like tsaka pa-subscribe. Kung may comment kayo, lagay nyo dyan sa comment section. Salamat!